hindi pa naka-install sa PC mo yung Oracle or fresh pa lang po siya. Fresh pa. So, sa madaling salita, wala pa tayong Oracle. So, saan makikita yung isang OUI? Dito, meron tayong tatlong CV dito ng OUI. So, kung titignan natin physically, yung OUI, tatlong CV po yan. Ang ginawa nila, kinopy-paste nila yung tatlong CV dito sa computer natin. So, kaya meron tayong disk 1, 2, at saka 3. So, eto, ang size niyan is almost 1.3 gig. Okay, so 1.36 gig. So, kung meron kayong 2 gig na USB, pwede ko na po kayong bigyan. Ngayon, pagdating dito, saan ang gagamitin natin na pang-install? Papasukin natin si disk 1. May makikita kayong setup.exe, pero hindi niyo siya gagamitin. Bakit nga ba? Kasi nga, ulitin ko, si Oracle hindi siya ginamit para kay, o hindi siya ginawa para kay Windows. Ginawa siya for Linux. So, eto, executable yan ni Linux. Ang gagamitin natin, hahanapin natin kung saan yung kay Windows. So, click mo install. Win32, eto ngayon yung pang-Windows natin. So, kapag double click mo siya, di ba yan din yung lumabas kanina? So, pareho lang po sila. So, unahin ko, ano yung unang component niya? To de-install. Tama ba? To remove software components. Ito yung tinatawag na de-install product. Okay? Dito, papakita niya kung anong klaseng Oracle ang i-install. Oracle Home 90 daw. So, maninigurado tayo kung Oracle Home 90 nga. Oracle na Home 90 ba? So, yun daw ang naka-install na product. Ngayon, pwede mong tanggalin. Okay? Ito ang pinagkaiba niya sa ibang software. Si Oracle, pwede kang magbura ng mga components na nasa loob niya. Depende kung ano lang ang trick mo na burahin. So, ibig sabihin yan, pag ito, select ko lang yung mga bagay niyan, pag ni-remove ko, yan lang ang matatanggal. Compared sa ibang software, na kapag nag-uninstall ka, okay, for example, dito, and then, let's try dito, then nag-add remove program, pagdating dito sa Add Remove Program, pag nag-click ka dyan ng isang software, at saka inan-install mo, lahat ng parts niya matatanggal. Tama ba? Yeah. Na-try nyo na ba mag-uninstall ng software? Yes. So, lahat ng components na matatanggal. For example, ito, Cisco. Pag ni-remove ko yan, lahat ng laman yan matatanggal. Pagdating kay Oracle, hindi po. Kung meron kang tatanggalin lang na part, for example, ito lang, o yan ang tatanggalin mo. Okay? Pag kinlik mo yan na tinanggal mo, pag ni-remove mo, yan ang matatanggal. Yung iba matitira. So, pwede ka pa mamili ng tatanggalin na components. Kapag may tira sa loob niya, pwede mong tanggalin yung part lang na may tira. Yung hindi tira, hindi mo na siya kailangan tanggalin. Okay? Ngayon, bakit kailangan ituro pa yung pag-i-install? Sir, alam na namin yan. Simple lang. Pag pinuntahan mo si Oracle, pag pinuntahan mo si Control Panel, at saka si Add Remove Program, wala kang makikitang Oracle dun sa loob. Okay? Sa madaling salita, pag nag-install ka ng Oracle, hindi yan dumediretso dito sa loob ng Add Remove Program. Ganun siya ka-encrypted. Ibig sabihin nun, hindi siya madaling mawala, hindi siya madaling tanggalin. So, paano siya tatanggalin? Kailangan mo ulit yung CD. What if nawala yung CD? Anong gagawin ko? Reformat. Ganun lang po kasimple. Okay? Walang ibang paraan kundi reformat. Okay? So, ang gagawin natin, so hindi ko siya, syempre hindi ko siya i-remove, di ba? Pag i-remove ko yan, nasisira yung Oracle ko. Now, yun yung unang part, remove. Pangalawang part is to install. So, pag nag-install ka, may next button doon. Click mo lang yan. Okay, aantayin mo. After nyan, may ilalabas siya na source and destination. Source, dyan daw manggagaling yung installer. Destination, dito daw mapupunta. Okay, ngayon, titignan mo kung may installation ka na ba. Ang problema kasi dito, minsan, yung Aura Home 90 ko na yan, nagamit na. Dito kasi nakalagay, Aura Home 90 na. Tama ba? Bakit Aura Home 90? Si Aura Home 92 kasi, nagamit na rin yan nila dati. Kung titignan mo, may Aura Home 92 na doon. Okay? Ang problema lang, yung Aura Home 92 nila, dini-install na nila. Kaya mga wala ng laman itong mga to. Okay, kung titignan nyo, wala ng laman, puro folder na lang. Okay? Ngayon, dahil may Aura Home 92 na, kailangan palitan na natin. So, gagawin na natin siyang Aura Home 93. For example, gawin natin siyang 93. Okay, dito, palitan mo lang ito, gawin mo 93.
automatic yan, magkakaroon yan ng Aura 93 dito, and then dito, magkakaroon ng Oracle-Aura Home 93. Okay, so click natin yung next. Okay, tignan nyo. Di ba nagkaroon? Yes. So, automatic po ginawa na po sa ni Oracle. Pero wala pa po siyang laman. So, next step natin, available product, ano daw ang gagamitan or anong klaseng installer ng Oracle ang gagamitin mo. So, pwede natin gamitin yung tinatawag na Oracle 9i database. Ito yung ginagamit talaga dito sa atin. Okay? So, sinabi ko nga kanina sa inyo, sa installation ng Oracle nila, ang product na in-install nila is yung product lang na Oracle Database 9.2.0.1. Okay? So, paano natin malalaman yan? I-previous natin. Try natin i-install. Nakita niyo to? Yan yung product na i-install nila. So, yan din ang gagamitin natin ngayon. So, next na natin. And then, 93, next natin. Next natin si Oracle 9i database. Next natin. Okay, so, anong klaseng database ang gusto mo? Ito yung iba't ibang klaseng version. Okay, actually, may latest na dyan. Yung Oracle kasi natin ngayon is 11i na. Okay, dumaan na yung 10i, 10G, ngayon 11i na. Yung gamit natin is 9i pa lang. So, ilang version na ang lumipas? 2 version na ang lumipas. Ngayon, yung version na meron tayo, ang pinaka-latest pa lang po, is yung Enterprise Edition, which is nag-occupy ng 2.6 gig. Okay? So, yan yung kompletong part. Pag sinabing Enterprise Edition, ito yung lahat ng nakikita mo dito sa loob, meron. Nakita niyo yan? Lahat yan, pag Enterprise yan. Pag Standard Edition, wala si application, wala si configuration. Pag Personal Edition, wala si Enterprise, wala si Enterprise Management, wala si Enterprise Manager Suite. So, wala yan. Ang makikita lang sa'yo, itong integrated, itong HTTP, ito, at saka ito lang. So, ganun lang po, or ganun, ang kanyang pinagkaiba. So, piliin natin si Edition at si Enterprise para lahat-lahat nandyan. So, may nag-load, doon pa lang sa loading, kapag na-detect ni Oracle na ang hardware mo hindi tumutugma sa minimum requirements, hindi niya na itutuloy. Ano ba ang minimum requirements? Unang-una, at least 1 gig RAM. Familiar sa RAM? Yes. RAM. Diba sinabi ko naman sa inyo dati, chapter 1, pag nag-install ka ng Oracle, half of your physical RAM, saan mapupunta? Kay Oracle. So kung may 1 gig ka na RAM, yung 512 doon kay Oracle kagad. Lalong babagal yung PC mo. Okay. So what if meron akong 512 lang na RAM? Pag ni-next mo yan, ang mangyayari, pag nag-load, hihinto yan bigla kapag may lalabas na prompt na hindi niya na kailangan i-proceed kasi hindi kaya ng hardware mo, automatic, hindi mo na ma-install si Oracle. Nagat nyo? Pagkatapos, CPU requirement, okay, yun dapat yung speed niya hindi bababa sa 1.8 GHz yung speed. So, yun yung mga minimum requirements. Yung RAM is 1 gig, yung CPU 1.8 GHz, and then sa yung size ng hard disk or hard drive, dapat 2.83 gig yung size. Nakakainin yan. So, yan po yung mga requirements natin. Dapat alam niyo yan. Okay? So, next purpose natin, database configuration. Okay, ito na, tatanungin ka niya. Ano klase ba na, or para saan ba yung database na gagawin mo? Sir, paano mo naman nalaman na database ang ginagamit natin, ang gagawin natin? Anong product ba ang ginamit natin? Oracle 9i database. Tama ba? So, tinatanong niya, para saan yung database mo? Yung database mo ba pang general purpose? Pag sinabing general purpose, pang kalahatan. Yung database mo ba pang transaction processing? Pag sinabing transaction processing, ito yung pang server and client lang. Yung database mo pang data warehouse. Pang data warehouse, ang ibig sabihin nun, imbakan lang siya ng data. So, piliin natin pang general, pang kalahatan. Pwede pang transaction, pwede pang data warehouse. Sige, next natin. So, nag-load ulit. Ngayon, dito na tayo, okay,
Ibig sabihin ng global database name at saka sheet name na yan. Yan yung database na gagamit natin. Siguro naman ng Oracle 1, familiar pa kayo doon sa pinapatype ko sa inyo sa browser, yung HTTP, Unix 46, column API SQL class. Naalala ba? Yes. Di ba may username kayo dati? Yes. Ora 1, ano ba? Password, Ora, connection identifier, Ora, TV. connection Identifier. Okay. Sino si connection identifier? Yung tanong, sino siya? Kasi ito username, ito password. Pero sino to? Very good. Pangalan niya ng database. Ang tanong, kailan ginagawa ang isang connection identifier? Ginagawa yan kapag nag-i-install ka ng Oracle or gumagawa ka ng database. So, ang tawag din sa kanya is global